Ayan po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. Welcome back po sa aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. At for today's vlog nga po mga kalingap, yun, natin pong bibisitahin po si Ivan. So araw po ng Biyernes ngayon, Biyernes Santo. At ito nga po yung araw na babalik po si Ivan sa kanyang trabaho. So yun, kumustahin ko po muna po at tanungin ko po siya kung handa na po ba talaga siya. At kung ano po talaga yung desisyon niya. Kung babalik po siya or mag-aaral po siya, mag-stay po siya dito. Pero kung bago lang po kayo sa YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share mga kalingap. At pa-support na rin po ng channel po ni Cabal Santos Matubang at na vlog Kalingap Prab at ang buong Kalingap team. So tara na po mga kalingap, samahan niyo po ako kay Ivan. Let's go! Tao po! Tao po! Yes, Ivan. Kumusta ka? Parang naglilinis ka na naman ng kabahayan Maalis na po kasi naglilinis ako. Maalis ka na. So, kailan ka maalis? Mamaya po. Mamaya, anong oras? Upo muna kayo. Sige. Mga Ikaw nagsunod 4 na? or 5 po ako. Mga alas 4? So, sinong kasama mo? Ako na lang po. Ikaw na lang? Bakit? Nasaan niyo ba mo katrabaho? Pinauna ko na po kahapon. Nauna sila kahapon. Ba't ikaw? Ngayon ka lang Malinis po muna ako eh. gusto Inuna mong ko malinis muna. mo na. Buti payag sa trabaho mo. Buti payag sa trabaho mo na late ka bumalik. Oo po, nakapagpala naman po ako. Wala naman po ngayong trabaho yata. Ayaw kasi Biyernes Santo nga. Kaya mamaya po umauwi. So, yun. Pero bukas, back to work na kayo, ganun. So, kumusta pala yung mo, nararamdaman mo? Itong nakaraan po, itong isang araw lang po. Sa masyadong pakaramdam po. Anong klaseng masamang pakiramdam? Sinusumpong-sumpong, tas kahapon din po baga. Na masakit ang ulo or ano? Yung parang naanulit yung bato ko. Sumasakit May ininom talaga ka pa ba? Wala na. Ininom ko po. So, dapat ininom mo yun. Dire-diretso lang po. Hindi po. Bawas na masyado. Ubus na o hindi pa? Hindi pa po. Ubusin mo yun. Naubos ko. Tapos obserbahan mo. Tapos yung salamin mo, lagi mo isuot. Tinanggal ko po muna at naglilinis ako. Nailang ka. Nagang ano po yung dumi. Nagang dumi din sa lamin. Pulit-pulit ako nagang punas. Oo. Ayan. Nakakaya ko mantiisin yung liwanag. So, yun. So, hindi na kita mapipigilan sa desisyon mo na magbalik ka doon sa trabaho mo. Sa bagay, bakasyon. Bakasyon naman po. Bakasyon. So, kay mama mo, nakapagpaalam ka na. Opo, mapunta po ako muna mamaya sa Bibirang. Mapunta ka muna. Mapaalam ka muna kay mama mo. Opo. Tapos, tawag dito. Yung mo, yung exam mo, kumusta? Yun, exam ko. Anong nangyari? Hindi ko alam. Alam na ba agad yung result? Hindi po ako naka-exam nun. Pati ka naka-exam. Sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko at buti Paano yan? buti nga po na andito yung katrabaho ko nung nakaraan, nakitulog. Siya yung nag-asikaso sa akin. O paano yun? Sabi po sa akin, nakausap ko yung teacher ko na susunod na taon na daw po maka-exam. Ay, ano ba yan? So, ulit ka na naman. Exam na lang po. Exam na lang. Pero sabi ko po sa teacher ko, kukunin. Sunod na taon, anong buwan? Ang ALS po kasi, 10 months po yata. 10 months. So, anong buwan niya? April? April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, mga February, gano'n? February. Kung 10 months. Opo, mga February ulit. Kung February, so pagdating ng June, hindi ka pa makaka-grade 12. Grade 12 na po ako, kasi ma-exam na lang po. Hindi nga, kasi kung hindi ka pa nakaka-exam ng ALS, paano ka makaka-grade 12? Hindi nga po. Hindi ka makaka-grade 12 ngayong June. Sayang naman, Ivan. Nag-leave ka pa naman. Yun nga po, pinanghihinayang ko. Nag-leave ka pa naman dahil doon. Tapos di ka pala naka-exam. So, pagdating ng June, di ka rin grade 12. Kaya nga po sabi ko kay ma'am, di ba, sabi ko nga po, ma'am, ngayong bakasyon, kukunin ko po yung mga dati kong module. Re-reviewin ko na lang po para sa susunod na exam. Ulit-ulitin ko na lang ulit. So, mag-grade 12 ka pa niyan. Ano na naman? Next year na naman.
Next year, June 2027. Sayang naman din yung 10 months na iintayin mo. Tagal nga po. Sa bagay ko sa 10 months, magpapagaling ka talaga. 'Di ba may ano pa, may nireseta pa sa atin yung doktor? Opo. Kung sakali, kahit andun ka na sana sa sa Naga, at sumasama pa rin yung pakiramdam, magpa-check up ka pa rin. Nasa isip. Tapos ituloy mo yung yung huling nireseta, yung sa spine. Kasi Opo, kung ito iniinom ang ko po. inaano mo, kung yung CT scan ng spine, kung yan yung iniinda mo. So, dapat nga, sasamahan kita doon, na magpa-x-ray ng spine. Kung aalis ka naman wala man ako magagawa. Kasi, yun nga, may din, pinabibigay din si Tita Jo from Hong Kong sa'yo. Yung, pagpa-x-ray ng spine nga, is, na lang po, nasa 1,000 plus, di ba? Mga 1,100 ata, 1,120 ata yung sabi. So, yun. Pwede ko naman sanang ituloy yun. Tapos yung, di ba yung last na binigay sa yung gamot, yung pag nahihilo ka, nainom pa ba yun? Yung binili ko rin naman po yun. So, umabot nga ng 700 something yung bili ko nun. Pero 5 piraso pa lang, may 5 piraso pa. Ilan na ba na inom nun? Ewan ko po at inom lang ako ng inom. Nainom ka lang ng inom. Pag sumasakit lang po yung ulo ko. Oo, yun. Sundin mo yun, yung sasakit ng ulo. Kasi na mabagal sabi kapag sumasakit ang ulo mo. So, ganito. Pagpunta mo ng, ng Naga, tawag dito, yun. Ano mo din yung amo mo. I-aware mo din siya sa nararamdaman mo. Sinat ko din po si sir. Tapos yung mga laboratory test mo. Tapos dapat nga may BP ka pang-monitor. Nakaraan po bago sa inyo ibigay yung BP, nag-BP po ako. Bumaba naman po. Yung doon nga sa ospital, bumaba naman. Pero dapat nga magmo-monitor ka pa din nun, nung BP na yun. Biglang babae na sa ospital tayo. So sa bagay, hindi mo naman ginusto na na sumama yung pakiramdam mo nung araw na exam mo, di ba? Kasi pina-check up naman kita. Hindi po. At buti nga na andito na trabaho ko siya yung nag-alala sa akin. Hindi mo talaga kaya Hindi po. na makapunta doon. Tapos nagkagising Wala bang excuses yun? Sana nag-excuse ka na lang muna doon sa teacher mo doon sa ALS. Final na daw po yun Kapay na. Sinabi ko din po sa kanya. Sinend ko rin po yung mga para maka-excuse ako yung sa Mga medical. laboratory, ano ba yan? So, ako nalulungkot ako doon na yun nga, na hindi ka nga naka-exam ng ALS. Kasi maganda nga sana kung naka-exam ka ng ALS. Kasi, itong April, May, okay lang na magtrabaho ka. Kasi nga, para makaipon ka din. Kung aalisin mo naman yung pagtitraining mo sa gabi, para iwas puyat, para hindi ka lalo magkasakit, okay na sana yun. Tapos, pagdating sana ng June, yun, maganda sana kung maka-enroll ka ng grade 12. Kasi, pagdating naman sa financial, may pinapabigay sa'yo si Tita Jo from Hong Kong na parang kumbaga, savings mo sana pagpasok mo ng grade 12. Kaso, yun nga, hindi rin naman kita masisisi at kung di ka nga naka-exam, kasi masama ang pakiramdam mo. Ang akin lang, nangihinayang ako. At for sure, manghihinayang din si Tita Jo from Hong Kong. Pero, ganun pa man, ganito na lang. Ito nga pinabibigay niya. Para sa akin, gamitin mo na lang muna siguro. Pero maganda kung isi-save mo din. Tapos, or kumbaga, kung talagang hindi mo pa kaya, yun, ituloy mo yung check-up hanggang sa malaman mo kung ano ba talaga ang problema. Kasi, sa mata, check up pa naman na kita sa mata. Kasalamin na. May grado na nga yung mata mo. Tapos may mga dareseta ng doktor na gamot. Diba? Baka yung sa mo din yan, infection sa dugo. Kasi ang alam ko, pagkatapos yung gamutan na sa infection sa dugo, kailangan mo pa din mag-follow up. Di ba may ininom ka na antibiotic? Ang alam ko nun, kailangan mo mag-follow up check up.
kung ano ba talaga, kung nadala ng antibiotic, yung infection mo sa dugo, or na-andun pa din. Kasi kahit inumin mo na inumin yung gamot, naubos mo, kung andyan pa din infection sa dugo, ano yan? Kumbaga, mas delikado yan. Bakit hindi nawawala? Kahit inuman mo ng gamot. Baka dahilan din dun, kaya sumasama yung pakiramdam mo. Kaya ang payo ko sa'yo, habang andun ka sa naga, huwag mo di pabayaan yung health mo. Tapos, kung kailangan magpa-check up ka, iba, huwag kang manghinayang sa pera. Kasi ang pera, kayang kitain. Pero ang kalusugan natin, hindi natin. Dito ka bro, sa tabi ko. Dito ka. Ano ka? So, ito nga, bali may pinabibigay si Tita Jo from Hong Kong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, 7,000 po. Yung 2,000 kasi sana is, ay para sa pagkain mo daw sana ng gulay, ganun, isda. Kaso nga, aalis ka na. So, useless din naman kung bibili tayo nun. Kasi aalis ka na. Tapos yung 5,000, tulong niya sana sa'yo. Sa pag-aaral mo, ganun. Ngayong May, ang payo niya is, ipasave ko daw muna sa'yo. Kasi mag-work ka pa din naman. Diba? Or, sabi din niya, gamitin mo kung saan mo balak gamitin. Pero, para sa akin nga, ang advice ko, kung kailangan ay sa health mo, gamitin mo sa pagpapalo, check up mo hanggang bumaling ka. So, pwede mo siyang gamitin. So, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 galing kay Tita Jo from Hong Kong. Hindi na. Tanggapin mo ba? Ano masasabi mo? Tita Jo from Hong Kong. Maraming salamat po, Tita Jo from Hong Kong. Pero nahihiya pa rin po ako tanggapin to. Bakit? Kasi una, yung reason nito, yung pag-aaral ko. Ngayon din naman ako naka-exam. Hindi, ang sabi din naman niya, gamitin mo rin sa kung saan mo kailangan gamitin, sa pag-aaral mo or sa health mo. Ngayon nga, mas kailangan mo siyang gamitin sa health mo. Kasi yun, di ba, ang naging dahilan kung bakit di ka naka-exam. Kasi nga masama yung pakiramdam mo. So, dun mo siya gamitin. Ganun. Hindi naman talaga inobliga na para sa pag-aaral mo. Ako, nang hinayang lang ako ay iba na. Ang tagal nung nireview mo, ang tagal nung inano mo, o dahil sa masama ang pakiramdam mo, hindi ka nakaano. Kaya yun na kailangan mong solusyonan. Yung sa health mo. Kasi paano kung dumating na naman yung 10 months, tapos ganun pa rin, may sakit ka pa rin. So useless na naman din. Kaya ang payo ko sa'yo ngayon, kasi sabi naman ni Tita Jo from Hong Kong, kung hindi mo magamit sa pag-aaral mo, gamitin mo sa kung saan mo kailangan gamitin. Kaya nga sa pagpa-check up mo, ganun. Para kumbaga, makatulong sa'yo habang nagtatrabaho ka. Kasi isipin mo ha, sa tingin mo ba kung masama lagi ang pakiramdam, makakatrabaho ka din ng ayos? Hindi. Di ba? Hindi. Kaya ang payo ko nga sa'yo, obserbahan mo yung sarili mo. Anuhin mo din, pahalagahan mo din yung yung kalusugan mo, ganun. Lalo na meron namang inano sa'yo, binigay sa'yo na pang support habang kumbaga nagtatrabaho ka. At least at the same time, magsama may pakaramdam mo, ay pampacheck up ka. Kahit magpahinga ka muna ulit. Ganun. So, ano bang balak mo? Kung ikaw tatanong ko anong balak mo. Kasi ako is suggestion ko lang yun bilang nagbo-vlog sa'yo. May tubig niyo ata. Patayin mo muna tayo. Ang balak mo. Ngayon po hindi ako naka-exam. Ang bala ko po ulit magbalik po ako talaga sa trabaho. Balik sa trabaho. Tapos kung makaipon man po ulit ako sa pagtatrabaho ko, gusto ko, tapos makapapundar po ang tindahan, dito na lang po ulit kami. Tapos mag-aaral po ako. So, ito yung next kong purpose. Sa 10 months na hindi ka makakapag-aral. So, kasi po, ayan po, may po sila, may tindahan po sila na pinagawa ng kanyang nanay. Kaso, hindi pa nga po nalalamanan. Kasi, kung lalamanan nga naman po nila, maganda na, yung talagang malaki-laking puhunan.
Ano yung talagang kahit dyan sila araw-araw umasa may iro-rolling nila. Kaya yun. So ako naintindihan ko may desisyon mo yun. So ganito nga, obserba mo pa rin yung nararamdaman mo habang nagtatrabaho ka. Minsan na okay po pagramdam ko. Pero sumpong lang talaga, ayos mo lang po ako. Nasumpong lang minsan. Tapos huwag kang mahiya sa amo mo na magsabi. Tapos kung pwede magpapacheck up ka kahit andun ka na, kasi may ospital din naman doon. Diba, magpa-check up ka. Anong huling mensahe mo sa mga viewers natin? Kasi ngayon ka na naman ulit makikita. Ang mensahe ko po ay alagaan po nila ang sarili nila, huwag pong pababayaan. At kapag may nararamdaman po, magsabi po kaagad. Kahit po sabihin na sumpong o ganito lang na nawawala o biglaan. Hindi po natin alam kung saan yung may importanteng lakad. Doon pa yung hindi natin mapupuntahan o may something na kailangan. Nanghinayang ka din ba nung hindi ka nakapunta sa exam mo? Super. Kasi yun pong reason kung bakit ako nag-leave ng 2 weeks. Yun nga, di ba? O kaya ako ngayon, nanghinayang talaga ako na binalita mo gano'n. Na hindi ka nakapunta. Kaso alam, pilitin kita. Kung ang nakakaramdam. Paano ka naman nga mag-exam po? Sakit ang ulo mo, nahihilo ka, o wala ka sa wisyo. Kaya hindi rin kita masisisi, Ivan. Kaso syempre, hindi mo rin maalis sa akin bilang tumutulong sa'yo, gumagabay sa'yo na nanghinayang ako. Na, yun nga. And then, nag-worry din ako sa kalagayan mo kasi akala ko at yun, pina-check up na kita, may gamot na. Akala ko nga, magiging okay ka na. Pero hindi pa rin pala, under observation pa din. Kaya, yun. Kaya, para sa akin, anuhin mo din, observa mo din sa life. So, mapapangako mo ba yun? Na pagdating mo doon? Kasi paano matutupad yung mga pangarap mo kung pagdating na araw may sakit ka? Useless din yun. Diba? Useless din yun. Kay mama mo, huling mensahe mo kay mama mo? Isa na po. Anong mapapangako mo kay mama mo? Isa na po sabi kay mama talagang tiwala lang po kailangan niya. Tiwala sa'yo. So, ano ba yung mga dapat mong gawin para maalagaan mo yung kalusugan mo? Ano yung mga hakbang na gagawin mo? Muna mapaalam na po talaga ako kay sir na di na ako ma-training. And then, Hindi na ako magte-training. Pangalawa? Yun po, susunod doon na ako mag-uumpisa na lagi na ako mag-aaga patulog, hindi na magpupuyat. Kasi useless lahat ng yan ay bad. Kapag hindi mo sinusunod yung pagpupuyat, tapos yung overfatigue sa trabaho na imbis ipapahinga mo na, iaano mo pa, tatrabaho mo pa. So ano pa yung gusto ko marinig sa'yo mismo. Ngayon naman po, hindi man na po baga muna magmamodule at bakasyon. Mas maga na pa ako makatulog, tapos maga na rin makagising niyan, makakaasikaso. Tapos kapag nasa man naman po doon pakiramdam ko, napaalam naman po ako sa manager na di papasok ganito ganyan. Sa food, wala ka bang dapat iwasan? Meron po. Sa pagkain din, kailangan mo din healthy diet. Doon naman po, lagi kong ulam, binibili ko lang doon. Hindi po ako doon makikarni. So tama yun. More on gulay ka dapat. Tapos, yun nga, puyat, stress. Iwasan mo din daw yung ma-stress ka. Puyat. So at least may pera ka naman, magsahod ka agad sa hindi. Huwag mo i-pressure yung sarili mo na, ay, kailangan ko na agad magtrabaho. Ganito, ganyan, kasi kailangan ko mag-ipon. No, hindi ganun yun. Kasi, kaya ka nga din binigyan yan ni Tita Doc Ramon para bumalik ka dun sa hindi ka pressure na, ay, kailangan ko magtrabaho kasi ganito, ganyan. Kaya, kasi nga, kami, andito lang din naman kami. Once na bumalik ka, andito pa rin naman ako, sabi ko sa'yo, di ba? Tutulungan kita. At si Tita Jo Pramong kung willing din naman siya tumulong sa'yo sa abot ng mga kaya namin. So, kung talagang, halimbawa, andun ka man, hindi mo talaga kaya, bumalik ka. Babalik pa ako. Magpahinga ka. Kasi aanuhin mo yung kagustuhan mong kumita ng pera sa mura mong edad kung kapalit naman ay yung health mo. Diba? Maaasahan ko ba yun, Ivan?
Maasahan Sana mo sa po. pagbalik mo, okay ka na. Sana sa pagbalik mo, may ipon ka na, okay ka na. May ipon. Kasi pangit din naman, may ipon ka na, pero may sakit ka. May ipon pero may Bakit naman sakit. yun? Ano, kasi yung naipon mo, parang para sa sakit mo lang. Oo nga po. Di ba? Mm. So, yun po mga kalingap. Bale, ito nga po yung huling araw ni Ivan dito sa bahay nila. So, sa mga susunod na araw, wala na naman pong tao dito sa bahay nila. So, sayang nga po itong bahay nila kasi walang nakatira. Pati itong tindahan, so, hindi rin alam kung hanggang kailan nakatingga. Sayang naman. Pero, ganun po talaga. Yun po ata talaga yung kapalaran ngayon ni Ivan na bumalik po sa kanyang pagtatrabaho. Kaysa nga naman, andito lang din po na walang pinagkakakitaan. Ano kaso nga, yung kalusugan niya, hindi pa po siya totally okay. Oo. Pero sabi naman po niya, iwasan po muna niya yung training, yung pagpupuyat. At yun nga, magpapacheck up siya kung sakaling masama yung pakaramdam niya. At healthy diet, ayun, iwasan ang mga matatabang pagkain. So, yun. Ako naman po, hindi naman po ako namimilit. Kung ano yung desisyon niya, supportan lang po natin. So, ang assurance ko lang po na binibigay sa kanya is, andito lang po kami ni Tita Jo from Hong Kong. At syempre, na iba pang viewers na nais tumulong kay Ivan. And maraming salamat po. Sorry din po sa mga naiyak dun sa vlog ko sa kanila ng kanyang nanay. At maraming nga natuwa dun sa'yo kasi napakalambing mo nga doon sa nanay mo. Tas ang dami ding nag-aangad na sana may makatulong sa'yo kasi nga, yun nga, ulila ka na pala nga daw sa ama. Tas nanay na lang meron, tas may mga kapatid pa na maliliit. Kaya, yun po, maraming salamat po sa inyong panonood. Kay Tita Jo from Hong Kong, maraming salamat po sa 7,000 pesos na pinabigay niyo po para kay Ivan. Ano palang plano mo dyan? Sige, kung ikaw tatanong ko, anong plano mo dyan? Kung ako po tatanungin, hindi ko po lang kung saan ko itong gagastusin. Hindi mo nagagastusin. Baka naman tiparin mong todo ang sarili mo. Pag naga naman po ako, okay lang po sa akin. Hindi naman po ako din magastos. Matipid Hindi ka din nang po. magastos. O sige, nasa sayo naman yan. So, kumbaga, in case of emergency, at least may asahan ka. Oo. Ang amin lang is, kumbaga, syempre, yung kung saan mo man yung gastusin, yun dapat yung makakatulong din sa'yo. Oo. So, kasi kami, tiwala naman kami sa'yo. At nag-aalala kami sa'yo. Kaya yun yung payo ko sa'yo, Ivan. Kung naintindihan mo naman ako, hindi naman sumasama yung loob mo na parang pinag-iisipan kita sa pera o Hindi. payo lang sa akin. Ngayon, nasa sa'yo pa rin yung susundin mo. So, yun. Sana patuloy nyo lang po supportahan ng aking mga charity upload. At, yun nga. Keep in touch pa rin po kami ni Ivan kahit nasa naga na po siya. At sana patuloy nyo lang po ang hindi po pag-skip ng ads dahil dyan po tayo kumukuha ng pantulong mga kalingap. At, yun. At abangan po natin yung pagbabalik po ni Ivan dito po sa kanilang bahay. Na yun nga po, gusto niya lang po ay makaipon at yun, gumaling na po siya sa kanyang sakit. Sana ipagdasal din po natin yung pag-recover po ni Ivan. At ako naman po, andito lang po ako anytime na kung sakaling mag-chat siya sa akin or mangailangan siya, ay andito lang naman po ako. Kagaya po ng pagpa-check up niya, di ba? Sabi ko, may sponsor sa wala, tutulungan ko siya para nga kahit pa paano maibsan yung sama ng pakaramdam niya. Kaso, syempre po, hindi naman agad-agad yun. Ang sakit naman kasi na nararamdaman niya, hindi lang po basta lagnat, sipon, obo, na pag ininuman natin ng Biojesic, Newsep, Bioflu, mawawala po agad. Hindi po ganun. So, kaya under observation pa rin po siya. So, yan, agad dito na lang po ang vlog na to. Maraming salamat din po sa Mikritioners na walang sawa po nanonood ng aking live, premiere at mga vlog. Sa mga nagpapalipad po, maraming salamat po. Shoutout din po pala kay Tita Shirley Moncrief, kay Tita Evelyn from Italy, maraming salamat po kay Tita Jo from Hong Kong, at sa lahat-lahat po ng walang sawa po nagsishare ng kanilang blessings para din po sa aking mga beneficiary. Pasupport na rin po ng channel po ni Cabao Santos Matubang at Ana Vlog, Kalingap Prab at ang buong Kalingap team, lalo na po si Kalingap Tata. At advance happy birthday po sa ating dalaga na si Krista.
Ayan, maraming salamat din po sa mga grupo na nabuo at naganda po ng preparasyon para po sa birthday ni Krista. Ayan, thank you so much po. Muli po ako po si Maria Ligaya Vlog, ang babaeng kahit may problema, pero maligaya. Bye-bye po.